Maganda yan, Pastor. Hindi ka nakikita yung ano nyo, yung sa ulo. Yung parang may puti. Ako, sa akin? Apo, maganda. Oo. Anyway, parami muna tayo ng viewers ngayong gabi para tayo ay ano. Grabe yung ano ngayon, ano? Ang ulan, ano? Maya't maya. Unpredictable lang ano eh. Unpredictable lang ulan eh. Tag-ulan pa eh. Subog. Hindi mo alam kung ano eh, kung aaraw, ulan eh. Kasi meron time na ano eh, meron time na yung kanyang ano, yung kanyang ulan eh, nawawala kasi sikat ang araw. Diba? Anyway, bati muna tayo para tuloy-tuloy na tayo sa ating mga ano, mga regular viewers natin, no? Bati muna tayo. Magandang gabi sa sa inyong dalawa, mga guwapo. Pogi ako, Pastor. Pogi. Jeren guwapo. Ikaw pogi, si Jerry Pogi guwapo. ako. Anyway, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga viewers na regular na sumusubaybay nitong ating Grace Life Forum. Welcome po uli sa ating program. And ngayong gabi, samahan niyo po kami uli at maganda po itong topic natin. At sa mga first time lang na makakasumpong nitong program natin, magandang gabi po sa inyo. And ito pong program na to ay dinisenyo natin para sa mga Christians, no, exclusive sa, of course gusto rin nating maabot yung mga non-believers, pero mas nakadesenyo itong program natin sa mga Christians na hindi pa masyadong familiar doon sa pamumuhay natin under grace, no? Kasi Christians, tayo mga believers are living under grace, kaya itong Grace Life Forum binuo natin para mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa New Covenant of Grace. Okay? So, wala tayong pinag-uusapan dito kundi mga bagay-bagay na may kinalaman sa bagong kasunduan na sinasa ilaliman ng lahat ng Christian. Okay? So, good evening po sa ating lahat. Magandang gabi. Bati muna kayong dalawa. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Dito po kami muli with Brother Joel and Pastor Henry. No? Every other Wednesday kami dito sa Grace Life Forum. No? Dito muli kami bilang unang nakaintindi, bilang kabilang sa mga nakaintindi at naka-appreciate ng mensahe ng biyaya ng Diyos. At nandito rin kami ngayon para mag-share ng aming mga naintindihan at mga bagay-bagay na patungkol sa biyaya ng Diyos. Magandang gabi po. Okay, isang mapagpalang gabi po sa lahat. At ngayon pong gabi ay pag-uusapan na naman po natin ang isang controversial or siguro may gulat factor pa to sa marami. Nagbabanggit ako ng gabi, pero umaga nga pala dito sa amin. Kasi may ano. Yes, dito talaga sa Europe, pag gabi dyan sa inyo, umaga dito sa amin, sa Europe. Europe. Okay Inisip ko lang, Pastor, tayo mga nagtuturo ng grace, ay tayo talaga yung fundamental eh. Mm-hmm. Kasi itong grace, fundamental truth ito eh, na dapat mas maintindihan ng marami. Kaya mabuti nilang ay na-discover natin ito. At ngayong gabing ito ay muli magpapalalim tayo ng nalalaman patungkol dito at baka magulat pa yung iba dun sa ating pag-uusapan ngayon. So antabayanan po ninyo. Kasi lagi naman tayong may gulat factor dito eh. So yun po yung inyong bantayan at napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong gabi. So muli po, magandang gabi at isang mapagpalang gabi po sa lahat. So, ano bang topic natin? Okay. Yung topic natin po ngayon ay balik-kabalik-tara nung napag-usapan natin nung nakaraan. Kasi nung nakaraan ay gift of righteousness yung ating pinag-usapan. Pinaliwanag natin doon paano ba na yung pagiging matuwid ay isang uri po ng regalo. Alam natin yung katotohanan na yung karamihan ng mga Kristiyano ngayon, mga churches, ang kanilang paniniwala para maging matuwid ka ay kailangan mong paghirapan at trabahuhin. Pero doon po sa napag-usapan natin nung nakaraang podcast natin, nakaraang forum natin, nakita natin na ang pagiging matuwid ay isang regalo.
na hindi mo paghihirapan, bagay na ibinibigay ng Diyos doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. So, pwede nyo pong balikan doon sa mga topic natin dito sa ating page, yung mga nabanggit po natin dyan, nang sa ganun ay maging matibay tayo at mas maintindihan natin ng klaro yung napag-usapan natin nung mga nakaraan. At ngayon naman, kung ang napag-usapan naman natin nung nakaraan ay yung pagiging matuwid, ngayon naman ay kakaiba. Dahil ang pag-usapan naman natin ngayon ay kasalanan. So, patungkol tayo sa kasalanan ngayon. No, ito yung paborito ng mga fundamental eh. Yung mga patungkol sa kasalanan eh. Kaya bantayan lang po ninyo. Ano, Brad? From the mental? From the mental ba? Akala ko from the Fundamental, mental. Pastor. Basta From the usapin mental ang kasalanan, dinig hindi ko eh. dinig ng marami. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is The Strength of Sin. No, yung kalakasan ng kasalanan. Saan ba ito nagmumula? No, pag sinabing the strength of sin. Medyo controversial yan eh. Meron palang kalakasan ang kasalanan. No, kayo pong mga nakikinig o nanonood, sa tingin niyo ano ba yung kalakasan ng kasalanan? No, pag sinabing kalakasan ng kasalanan, ay ito yung nagbibigay ng kapangyarihan para mas makagawa ka tuloy ng kasalanan o ng kamalian. No, parang impluwensya yan eh. Na pagka itong bagay na ito ay ito yung pinagsasaligan mo, mas lalong nakabubulid ka na makagawa ng mali. Parang kapangyarihan. No? Pag sinabi nating strength, yan ay kapangyarihan. No, merong impluwensya sa likod niyan na nagbibigay ng lakas para mas lalo natin magawa yung pagkakamali na yan. So, napapaisip na po ba tayo kung ano yan? Parang gravity lang yan, di ba, Pastor? Kahit anong gawin mong lundag, lutang, o anumang gawin mong teknolohiya ay hindi mo maiwawaksi na ang lumilipad ay bumababa. Na hindi mo mamimaintain na manatiling nasa taas dahil lang yung gravity hahatakin at hahatakin ka. Hindi mo habang buhay na mai-maintain na nandun ka sa taas. No? Kaya kahit nga ang eroplano nauubusan ng fuel eh. Kasi merong humahatak. So ganun po yung puwersa ng kasalanan. No? Meron po siyang lakas kung bakit siya nagagawa ng isang tao. So yun po yung ating pag-uusapan. So antabayanan po ninyo yung kabuuan ng ating forum ngayon. At malamang yung iba ay magigitla. Magigitla. Alam mo yung magigitla? Magugulat dito sa ating mga pag-uusapan ngayon na posible ay hindi pa po alam ng marami yung patungkol po dito. So controversial na naman po ito. Okay, at yung pong ating pag-uusapan ngayon ay of course, meron tayong basehan sa Biblia. Hindi naman po tayo basta nagsasalita lang dito ng kung ano lang yung maisip natin. Yung mga nagsasalita ng kung ano lang yung maisip, yun yung walang basihan at of course gawa-gawa. No? So of course meron tayong verse sa Bible na babasahin na pagbabasihan ng ating pag-uusapan at yun po yung patitibayin natin ngayong gabi. Okay, yung ating pong pag-uusapan ay hahanguin natin o hinango natin dito po sa aklat ng mga taga-Korinto o 1 Corinthians chapter 15 verse 56. Ulitin ko po para baka po gusto niyo buksan yung inyong mga Bible diyan, no? Kung may mga app kayo diyan o yung hardbound, subukan po ninyong tingnan. Para hindi po inyo sabihin na kami po basta-basta lang nagsasalita ng kung ano lang yung aming masabi. So magkaroon po tayo ng basihan. So 1 Corinthians chapter 15 verse 56. So ito po ang sabi, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ulitin ko po. Ang sabi diyan, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Nakakagulat, ano? Isipin mo, sinabi yun. Ang sumulat po nito sa Apostol Pablo. Nasabi niya, yun daw pong kasalanan, yun daw pong kamandag ng kamatayan ay yung kasalanan. At yung kapangyarihan daw ng kasalanan, ang ano daw pong sabi? Yung batas. No? So, medyo napapaisip na kasi siguro malamang yung iba po dito. Sa ibang translation, Pastor, strength ang nakalagay dito po sa binasa ko, power.
Sting. Siguro maganda basahin ko sa ano eh. Sa kasunod doon Sa pala. King James. O Sa New King King James, sa James. King Yung James ko binasa mo, ano babasahin. yan? Yung binasa mo, NIV yan. Oh, So, yung binasa yung, ko dito sa GC natin 'to nagmula eh. Pero ah, mas gusto kong NIV yan. basahin dito sa ano, New sa King James. New King James version para doon tayo kumuha ng title eh. Mm. Chapter 15 verse 56. So, sabi dito, the sting of death is sin, and the strength of the law and the strength of sin is the law. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So doon na po tayo kumopya no ng idea ng ating title ngayon. So medyo kakaiba yan sa iba, o baka yung iba po nagugulat. No, kasi ang sinabing kalakasan ng kasalanan dito ay yung the law o yung batas. Specifically, yung batas po ni Moses ang tinutukoy natin dito. Yung Ten Commandments, no? Actually marami yan eh. 613 yan na law, no? At yung iba, karamihan sa mga Kristiyano ngayon, mga churches, mga tinuturo ng mga pastor na ang guide ng mga Kristiyano para mamuhay ng maayos, matino at kalugod-lugod sa Diyos ay yung batas o yung law na tinutukoy po dito. Pero dito sa verse po na ito, mukhang parang hindi po gano'n yung sinasabi. Parang ang sinasabi niya dito eh, pag yung sinusunod mo o yung ginagawa mong basihan ng iyong pamumuhay, yung law, ay para kapag nabubulid sa pagkakasala, nagkakaroon pa tuloy ng lakas yung kasalanan. O, yun yung pag binulay-bulay mo, yung parang ibig sabihin. So, of course, meron po itong paliwanag. No? Yun po yung bagay na magandang klaruhin natin ngayon. No? Kasi ibang-iba ito doon sa pinaniniwalaan ng marami na yung batas o yung law ay yun yung guide natin sa ating pamumuhay Kristiyano. So, medyo baliktad dito. So yun po yung magandang mapag-usapan natin para malagyan po natin ng klarong paliwanag. So sa bagay po na yan ay of course, unahin natin ang Pastor Henry para bigyan tayo po ng idea. Pastor, ano po ba ito? No, yung binanggit po dito sa ating nabanggit na verse, no, na yun daw pong kalakasan ng kasalanan ay yung kautusan. So paano po ba ito? Para kang nasa ibang bansa talaga, brad, eh, no? Opo. Kasi araw sa'yo, eh. Hindi nyo ba napapansin yung energy ko? Medyo malamig kasi dito, nag-jogging ako kanina dito eh. Dito sa Oo. Dahig. Oo, para kang ano, eh, para kang, tawag dito, para kang nasa ibang bansa, eh, kasi umaga sa'yo, eh. Dito ako sa dahig. Anyway, Dahigaan, oo. dahigaan yung nasa likod ko. Anyway, so the strength of sin, yung title natin ay binigay mo na yung sagot, no? Ang kalakasan ng kasalanan ay ang kautusan. Yung binasa mo maganda rin ano yun, eh, maganda rin yung una mong binasang version. NIV po, Pastor. Maganda rin version, oo. Yung binanggit naman doon, the strength of the power of sin. 'Di ba? Parang mas ano siya, eh, parang mas mabigat ang dating, eh. Mabigat, Kasi yung strength of sin is the law, the power of sin is the law. So parang mas may diin yung ano eh no? May power. yung NIV eh no. Anyway, so dito makikita natin yung ano eh, yung parang sabihin nating somehow medyo maling naging paniniwala ng maraming Christians regarding dun sa parati kasi nating iniisip na ang kautusan ay kailangan natin para maging gabay natin sa ating pamumuhay. So hindi porket under grace na tayo, hindi mo na kailangan ng law. No? Although sinabi ng Bible, you are not under law but under grace, iniisip pa rin ng marami, not because under grace tayo and not under law, hindi mo kailangan ng law. Kasi nga iniisip nila, paano ka makakapamuhay ng godly without the law? Parang sinasabi nila na kailangan natin ng law na nagsasabi na huwag kang magsisinungaling para paalalahanan tayo na masamang magsinungaling. Kailangan natin ng law na nagsasabing huwag kang magnanakaw para paalalahanan kang masamang magnakaw. So parang iniisip nila na hindi ka makakapamuhay ng godly without the law. Meron nga ako naalala one time, bro,
one time, mga kapatid nangyari ito many years ago. Siguro 2018. Kaya, kung di ako nagkakamali, bago mag-pandemic. Nag-post ako sa FB. Ang nilagay ko ron sa FB, uh, if you want to freed from sin, no? Stay away from the law. Ayun ang sinabi ko. If you want to stop from sinning, hindi naman talaga hihinto sa kasalanan, kundi mabawasan ang kasalanan, stay away from the law. So yun yung nilagay kong post sa FB. Wala pang isang minuto, meron nang nag-react. At yung reaction nung nag-comment, talaga namang medyo matindi. Sabi sa akin, that is foolishness. Kapag hindi mo sinama ang law sa pamumuhay mo bilang gabay, mapapariwara ang buhay mo. Parang ang tingin sa kanya, bilang pastor, kung pastor ka, at hindi mo itinuro ang kautusan, no, sa mga miyembro, makikita mo na lamang your people or your congregation will just go out and sinning. So yun yung naiisip nila. Your people will just go out and sin kasi iniisip nila yung law, kailangan mo yan to be your guide sa pamumuhay natin. Kaya lang, yung binasa mo kanina, iba ang sinasabi. So, sabi doon, the strength of sin is the law. Parang hindi yung paniniwala ng marami na yung law makakatulong sa atin para maging gabay for daily living, hindi yun ang sinabi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians 15:56. According sa kanya, the strength of sin is the law. Kalakasan ng kasalanan ay ang kautusan. So parang sinasabi niya na kapag ang kautusan ay isinama mo sa buhay mo bilang gabay, mas lalong lalakas ang kasalanan. Yun yung kanyang sinasabi. So medyo kailangan siguro mai-consider ito ng mga maraming Christians, especially yung nagtuturo. Kasi kapag ang itinuturo ng isang pastor sa kanyang simbahan ay ini-impose niya yung kautusan, no? Merong mga nagpi-preach na, no? Especially sinisiris pa yan, no? That ang ating pag-uusapan ngayong isang buwan is about the 10 commandments. Okay, di ba? Tapos unang linggo yung first 2 commandments, susunod na linggo yung second 2 commandments hanggang matapos yung buong 10 commandments. Itinuturo yan, sinisiris pa. Pero dito sa binasa natin, sabi ng Bible, the strength of sin is the law. So therefore, kung ituturo mo sa iyong congregation ang patungkol sa pagsunod sa kautusan, sabi ng Bible, ang kalakasan ng kasalanan ay ang kautusan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So lalabas, yung mga tao na tinuruan mo to make the law as guide for living, baka mas lalong magpatuloy sa kasalanan. Yun ang sinasabi ng Bible. But then again, siguro i-clarify lang natin, hindi natin sinasabing labagin natin ang kautusan. Hindi natin sinasabing ang kautusan ay hindi dapat sundin. Hindi yun ang sinasabi natin. Ang sinasabi lang natin, according dito sa verse na nabasa natin, the power of sin is the law. And so therefore, ang nagbibigay ng parang energy sa kasalanan is the law. Kaya kung yung law gagawin mong gabay for living sa pamumuhay mo as Christian, lalakas ang kasalanan. Lalakas siya. Actually, hindi lang yan nag-iisang verse. Marami pang verse ang nagsasabi patungkol sa ang law ay hindi siya makatutulong sa ating buhay para gawing gabay sa pamumuhay. Hindi ganon. So, kayo, anong sa tingin nyo? Sinimulan ko lang para magkaroon kayo ng ibang idea pa. Sige, bro. Isa sa napapansin po natin dyan, Pastor, is yung meron kasi normal sa mga tao, although mga Christians na parang mahilig tayo sa challenge. Gusto natin yung meron tayong gagawin. Kaya in connection po dun sa sinabi ni Pastor na may mga nagtuturo na about sa law, sundin yung batas, yung law. Tapos yun yung ginagawang parang naging motivation ng mga tagapakinig, pati mga tinuturuan. Parang ang sarap sa pakiramdam na parang somehow pag meron kang masunod,
parang ang sarap sa pakiramdam, parang yun yung hinahanap. Ako nasasabi ko siya kasi dati din naman akong nakikinig sa ganong katuruan. Parang may dating siya na ang sarap nata-challenge tayo. Pero ganun pa man, yung law kasi, gaya nga nasabi ni Pastor Henry, ano siya, lalo lang na-attract yung kasalanan. At hindi lang naman yung sinabing gano'n ay sabi lang natin, meron tayong mga verses na nagsasabi na yung law, siyang nagbibigay ng lakas nung kasalanan. No? Tingnan natin sa Book of Romans, no? Chapter 5, verse 20. Diba? Sabi dito, the law was brought in so that the trespass may increase. Diba? So yun yung law dinala para yung kasalanan mas lalo siyang dadami. Dumami. Lalo na-attract siya. O tayo naman sa kabilang banda, tayong mga nakapakinig, tayo na yung iba, hindi natin sabihin lahat, yung iba na parang na-challenge doon sa katuruan na laging law yung tinuturo. Baka minsan tanongin din natin yung ating sarili, nasusunod ba talaga natin, di ba? Hindi rin naman lalo lang tayong parang, sabi nga dito sa verse nating binasa, mas lalo lang tuloy siyang na-attract. Ayan, so marami pang verses na nagpapatunay dyan na patungkol dyan sa law na lalo siyang na-arouse kapag lagi siyang tinuturo. So, ayun po. Yun po yung aking masasabi about dyan sa sinasabi ng the law is the strength. Sin is the strength of the law. Brother Joel. Yung mga Pariseo nun diba sila yung magagaling sa pagsunod sa law, no? Pero sila yung tinutukan ng Panginoon pagdating doon sa pagtuturo about sa kasalanan Sila yung nasaway ng nasaway Kasi ako ang parang napapansin ko diyan, ang target pagka law parang kalimitan puro pagpapaimbabaw At yun yung gusto ko lang lapatan ng ng practical na application. No, na parang puro pagpapaimbabaw. Pero nung panahon kasi ng Panginoon, parang hindi naman yun yung gusto niyang makita dun sa mga dun sa mga tao. Pero dun sa mga tao naman na nakagawa ng kasalanan, of course, nakita natin mabiyaya ang Panginoon Pero dun sa mga nag-aakala nila na nasunod nila yung kautusan, mas dun nagbigay ng mas mabibigat na salita ang Panginoon. Kasi mas tingin siguro ng Panginoon na mas sila ay nakakagawa ng mas mabigat na kasalanan. Kasi kung hindi sila ay nakakagawa ng mas mabigat na kasalanan, hindi sila yung bibigyan ng Diyos ng mas mabibigat na pangungusap Diba yung mga alagad, diba sila yung napagsabihan na patungkol sa ulupong, patungkol sa nicho na katulad ninyo na mukhang malinis lang yung sa labas, puti, pero yung loob ay punong-puno ng mga kalansay, no, mababahong bagay. So parang ang pinapakita doon puro panlabas lang, no, yung mga nagpipilit. Ako tingin ko siguro impluwensya yun ng batas Kaya dito sa ating sa ating binasa iba merong kapangyarihan yung yung sabi diyan, the power of sin is the law. Mas lalong nagkakaroon ng kapangyarihan kasi mas parang binibigyan ng mas higit na kakayanan yung tao na maging mapagpaimbabaw. Yun yung yun yung pong nakikita ko, no, by application, no po. Of course, sabi natin kanina, sabi ng Pastor Rene, hindi naman sa sinasabi natin na suwayin natin yung law. Hindi naman natin sinabi na pagka tinuturo natin na yung kapangyarihan ng kasalanan ay nandun sa batas, hindi naman natin sinasabi na labagin na ninyo yung huwag kang papatay. Hindi naman sinabi sa inyo na pumatay kayo. Hindi naman sinabi sa inyo na magsinungaling kayo. Hindi naman sinabi ng mga lunya kayo. Wala pa kami sinasabing ganon. Parang ang pinapakita lang natin dito na kung yun ang mas magiging basihan mo, mas lalong mas lalong nagkakaroon ng kapangyarihan na magawa mo kasi kagaya nga nung ipinakikita ng Panginoon na yung mga nagpipilit na sumunod doon sa kautusan na nagpapakitang perpekto sila pero puro pa imbabaw. So saan ba talagang problema? So ngayon, dito tayo sa pangalawang tanong para makita natin kung ano ba yung talagang problema ng law. Actually, nasa pangatlo pa lang pangsunod ko pang tanong Pero gusto ko muna pong masettle itong gusto kong itanong pastor no? Ang tanong
kung yung pong law ay kapangyarihan ng kasalanan, bakit po ibinigay? Yung ba ay para mabulid tayo sa lalo sa pagkakamali? Kasi ang Panginoon Diyos, Ama din naman na nagbigay nun eh. Ano po bang Ito tanong yan. magandang paliwanag po dito? Bakit po ibinigay yung law? Kung yung Oo. sinasabi na Apostol Pablo na yung kapangyarihan ng kasalanan ay nandun sa law. Tayo Oo. ba ay na clickbait? Na clickbait. So kung maganda yung tanong no, bakit binigay ang kautusan kung ito ay nagbibigay kapangyarihan sa kasalanan? Kasi yun ang sabi ni Paul the strength of sin is the law. So in other words, kapag ang law ay ina-apply mo sa pamumuhay mo, ginagawa mong guide, according to Apostle Paul, yung law ay lumalakas. I mean, yung kasalanan ay lumalakas because the strength of sin is the law. And so therefore, ang lumalabas, kung ang tanong, bakit binigay ng Lord ang law, ang kautusan? Isa lang ang sagot dyan, para makumbins ang tao na makasalanan siya. At yun yung talagang sinasabi ng ng scripture. Si Apostle Paul mismo ay nagsabi. Sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter, kung di ako nagkakamali, Romans chapter 5, sa verse 20, okay, basahin natin dito sa New Living Translation. Ito sabi ni Apostle Paul. God's law was given so that all people could see how sinful they were. Yun ang sabi ni Paul. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa tao upang malaman lang natin o makumbinsi tayo kung gaano tayo kamakasalanan. Yun ang sabi ni Apostle Paul. The law of God was given so that people may see how sinful they were. So, yun yung pinaka-reason kung bakit binigay ng Diyos ang kautusan. Hindi binigay ng Diyos ang kautusan upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. But of course, gusto ng Diyos umiwas tayo sa kasalanan. Hindi naman, no? Siguro linawin din natin ang bahagya, ang kautusan ay mabuti according to the Bible. Sabi ni Paul, the law is holy, the law is good. And so, naniniwala tayo, since ang law ay nagmula din mismo sa Diyos, ibinigay sa mga Israelite sa pamamagitan ni Moses bilang tagapamagitan. Pero ang purpose ng Diyos in giving the law sa mga Israelites, not primarily para masunod nila. But of course, gusto ni Lord, sundin nila. Pero alam ng Lord, hindi nila masusunod kasi ang purpose lang naman niya in giving the law ay upang kumbinsihin ng mga tao, ang mga Israelite, ang mga tao in general, kumbinsihin ng mga tao na sila ay makasalanan. Yun ang purpose ng law. Yung binasa nga ni Jerry, Romans 5:20 rin yun, pero sa ibang version, ang sabi doon, the law was brought in so that sin might increase. And when sin increase, grace increase all the more. Pag tinagalog mo yan, ang linaw ang sabi ni Apostle Paul. Ang kautusan ay ibinigay upang ang kasalanan ay dumami. So, hindi ibinigay ang kautusan upang mabawasan ang kasalanan. Ibinigay ang kautusan upang ang kasalanan ay dumami. And so therefore, ang kautusan hindi ibinigay para makaiwas tayo sa kasalanan. But of course, dapat kang umiwas sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kautusan. Pero, hindi yun ang talagang reason ba't binigay ng Diyos ang kautusan. Para lang kumbinsihin tayo na tayo ay makasalanan. Yun yung pinaka-purpose niya. So talagang, sa totoo lang, under grace, pag tinignan natin, ang gabay natin under grace, hindi dapat ang kautusan Kasi ang kautusan, nagbubulid pa sa atin sa kasalanan Tingnan nyo, magbigay pa ako ng isang verse. Sa Romans chapter 7, itong sabi ni Apostle Paul. Sabi ni Paul in Romans chapter 7, sa verse 5, sabi niya, for when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death. Sabi ni Apostle Paul, yung daw nag-a-arouse sa sinful passion ng tao is the law. Yun ang sabi niya rito. The sinful passions aroused
by the law. So ang nag-a-arouse o pumupukaw sa sinful passion ng tao ay walang iba kundi ang kautusan. Pag binigyan mo ng kautusan ng isang tao, excited na siyang labagin eh. yun ang sinasabi dito eh. Kasi ang pumupukaw sa sinful passion ay walang iba kung hindi ang kautusan. Naalala ko, meron akong napanood sa FB. Okay. Merong isang box na parang photo ano ba tawag diyan? Yung may nakalagay doon na bawal sumilip, no? Tapos merong isang butas doon na kasya yung mukha mo. Kasi nakalagay doon bawal sumilip. So, yung mga taong nakakita doon na nakalagay bawal sumilip, natutokso silang sumilip. Tapos pag sumilip na sila, merong nag-aantay sa loob na anuhan siya ng cake. Okay? Prank pala yun. Anuhan siya ng babatuhin yung cake yung mukha niya ng cake. Okay? So, yung gumawa noon, no, tinetest kung may mga taong matutuksong sumilip. Sa totoo lang, nung ilagay niya yung boot na yon, tapos may butas, bawal sumilip, minuto lang maya-maya meron ng sumilip at maraming sumilip. So, punto, nagpapatunay lang na excited tayong labagin ang kautusan. Diba? Excited tayong labagin. At yun yung sinasabi ng Bible. Bakit? Kasi yung sinful passion daw, ang nag-a-arouse sa kanya is the law. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Tapos binigyan niya pa ng ng parang susog sa verse 7. Ito sabi niya, verse 8 pala. Same chapter din. Itong sabi ni Apostle Paul. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead. Tingnan niyo, ito sabi ni Apostle Paul. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment. So according kay Paul, ang nagbibigay ng opportunity kay sin to operate in our lives, walang iba kung hindi yung commandment or the law. Yun ang sabi niya dyan. Sin seizing the opportunity afforded by the law. So, nakakakuha ng opportunity si sin na mag-operate sa buhay ng mga tao o ng Christians kapag ang kautusan ay binigyan ng puwang sa buhay niya. Yun ang sinasabi ng verse na to. Sin, seizing the opportunity afforded by the law. So, nagbibigay ng opportunity kay sin to operate in our lives is the law. Tapos, sa bandang huli, itong sabi niya, apart from the law, sin was dead. So, if you want to live free from sin, sabi ni Paul, mamuhay ka apart from the law. Alisin mo ang law sa iyong buhay. Pagka namuhay ka, kasama ang law, sin is very much alive. Yun yung kabaligtaran. Apart from the law, sin was dead. So, live by the law, sin is very much alive. So, if you want to be freed from sin, all you need to do is to live apart from the law. Yun ang sinasabi ng Bible. Pero lilinawin lang uli natin na hindi porke sinasabi natin na hindi natin kailangan ng law kasi pagka isinama mo ang law sa buhay mo, you will just continue on sinning kasi yung nag-a-arouse sa ating sinful passion is the law. Hindi ibig sabihin yan, lawless tayo. Okay? Kasi etong nagiging problema minsan kapag sinasabi natin we are not under the law, iniisip ng marami, tayo ay lawless na. Hindi tayo lawless. Under grace, meron tayong kakaibang guide for living. At meron din tayong law. Pero hindi yung law ng Old Covenant Law or the Mosaic Law. Sabi ng Galatians chapter 6, we are under the law of Christ. So meron tayong law, pero tayo ay sumasailalim sa kautusan ni Christ. Okay? Hindi tayo under the Mosaic Law. Kasi pinag-usapan natin dito na strength of sin is no other than the law. The law of the Old Covenant Law. Hindi yun yung tinutukoy natin. Kasi in the first place, yung Old Covenant Law, hindi naman tayo sumasailalim dun . Diba? Sa totoo lang.
ang sumasailalim sa Old Covenant law is no other than the whole community of Israel. Diba? Ano ba sasabi mo ron, bro? Na nag-disappearing act si Joel? May ginawa lang. Isa po sa nakikita natin na purpose of the law is nagsiserve siya as mirror para siyang salamin na nagpapakita na tayo ay hindi makakasunod yung ating mga shortcomings, mga kakulangan natin doon sa kautusan. Nasabi nga ni Pastor kanina, hindi siya nilagay lang para sundin, kundi ipapakita lang na makonvince na tayo makasalanan. No, at kailangan natin ng savior. So sinasabi natin, merong iba na nagsasabi na paano na 'yon na hindi natin sundin yung law. Babanggit nga lang ni Pastor, hindi natin sinasabing baliwalain natin, ma-appreciate natin yung grace kapag alam natin yung law. Pero yun nga po, yung law, kahit alam natin yan, yung history, yung law, hindi yun yung buong katotohanan eh. Kasi part lang siya ng Bible at part lang siya ng good news. Diba? Hindi pa tapos. Pinapakita lang sa atin, sabi ko kanina, nag-serve siya as a mirror. Parang tayo sa natural, pag may magsabi sa atin na, Brad, may mukha ka. Sorry Brad, may dumi ka sa mukha. Minsan hindi tayo mako-convince pag hindi tayo titingin sa salamin eh. Mako-convince na tayo na meron kapag merong salamin na nakaharap natin, meron nga. Yung dating ng law, binigay siya para ma-convince tayo na meron nga tayong merong something sa atin, meron tayong kakulangan. Tapos meron tayong verse na pinaghugutan yan na yun nga na parang ang law is serve as a mirror. Basahin po natin sa Book of Romans chapter 3 verse 19 to 20 no. Sabi doon, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law, rather through the law, we become conscious of our sin. So, inaano lang doon, pinapakita yung parang maging conscious tayo doon sa ating mga kasalanan. Tapos, after nung maging conscious tayo, subject tayo na malaman natin yung ating pananagutan sa Diyos. Na hindi kasi natin siya nasunod. So may pananagutan tayo kasi ang Diyos ayaw niya ng kasalanan. So naging conscious tayo na tayo ay sinful. Tapos yun na yung time na ma-realize natin na kailangan natin si Lord. At of course, alam naman natin sa si Christ na ito siya sa lupa, tapos natapos yung kanyang gawa. Yun na yung yung fulfillment na ng law. So, Saka siguro meron lang akong kasi bigla lang akong naalala, no. Yung mga Christians na nagsasabi parati na without the law, you cannot live a godly life. Yun ang lagi nating naririnig sa kanila eh. May hirapan kang mamuhay ng godly without the law. Pero sa totoo lang, may maganda akong tanong diyan eh. Meron ba tayong nakitang isang taong nag-testify na nagbago ang buhay niya because of the law? Yung tipong dati siyang magnanakaw, pagkatapos nag-testify siya na ako ay nagbago mula nung malaman ko na sabi sa Ten Commandments ay huwag kang magnanakaw, okay? Masamang magnakaw. At dahil doon, bigla na lang akong naliwanagan at nagbago na ang buhay ko. Nakalagay sa Bible na huwag kang magsisinungaling. Dati, numero 1 akong sinungaling. Sa 10 sinabi ko, 11 hindi totoo. Pero nung malaman ko na ang kautusan ay nagsasabi sa Ten Commandments na thou shalt not bear false witness. In other words, huwag kang magsisinungaling. Bigla na lang akong parang nagliwanag ang aking isipan at ako ay mula noon napalaya na sa pagsisinungaling at hindi na ako nagsisinungaling. Pero baka yung kilalang tao na dahil sa Ten Commandments ay nabago. Kasi yun yung lagi sinasabi, you cannot live a godly life without the law. Kasi lagi natin sinasabi sa Christian life natin, according to the Apostle Paul, Romans 6:14, you are not under the law,
but under grace. Lagi natin sinasabi, maliwanag na nga, sinasabi, hindi tayo under the law. Word for word pa nga yan eh. You are not under law. And he was referring to believers. So, hindi mahirap intindihin yun. You are not under law. So, tapos sasabihin pa rin natin, kailangan mo ang law kasi wala kang gagamiting guide for living. Sabi na nga ni Paul, you are not under the law. So, ang point is, lagi nila sinasabi, kung hindi ka gagamit ng law, yung Mosaic law, yung Ten Commandments, mahirapan kang mamuhay ng godly. Pero sa Bible, ang dami nating nakita eh. Even before the law came, wala pa yung law. Nakapamuhay ng godly yung mga tao eh. Take for example, si Job. Sabi ng Bible, ang description sa kanya, he was blameless. Diba? He walked with God. No? Siya ay righteous. Pero wala pang kautusan noon. Si Enoch, si Noah, si Joseph. Si Joseph nga, wala pa yung law na nagsasabing bawal o masamang mga lunya. Nung siya ay tuksuhin ng asawa ni Potiphar. Diba? Sinabi ni Potiphar o sabi ni Jose kay Potiphar, ay hindi ko magagawa yan, ayoko magkasala sa Diyos. Paano nalaman ngayon ni Joseph na masama yung patulan niya, yung asawa ng may asawa? Wala pa yung law. So in other words, even without the law yet, wala pa yung kautusan nung time na yon, alam na ni Joseph na mali yun. Bakit niya nalaman yun? Kasi sa totoo lang, even wala pa yung kautusan, meron tayong sinasaililimang law eh. Pero hindi yung law na yon. Yung universal law of right and wrong. Nakaukit sa puso natin yan eh. Nung kumain si Adan at saka si Eva, nung tree of the knowledge of good and evil, ang tao, mula noon, nagkaroon ng knowledge of good and evil. Prior to that, hindi alam ng tao kung ano yung masama at mabuti. Nang sabihin ng Diyos sa kanila na huwag ninyong kakainin itong punong ito, which is, yung puno na yon ay nagbibigay kaalaman sa masama at mabuti. So, nung kinain nila yon, nagkaroon ngayon ng kaalaman ng masama at mabuti ang tao. At yun yung naging guide ngayon ng tao. Nakaukit sa puso niya. So, under tayo dito sa universal law na to of right and wrong. Ang pinag-usapan natin dito yung law ni Moses. Yung law ni Moses na pilit pa rin itinuturo ng marami sa church na sinasabi natin na hindi tayo under doon. Kasi according to the Apostle Paul, yung law na ibinigay ng Diyos sa Israel, according to the Apostle Paul, nagpupukaw ng sinful passion. Yun yung sinasabi ng Romans chapter 7. Maging yung Romans chapter 6, yung binanggit ko kanina na you are not under law, may naunang sinabi si Paul dun eh. Sabi ni Apostle Paul, sin shall not have dominion over you. For you are not under law, but under grace. Lumalabas, if you are under the law, sin have dominion over you. Kasi sabi niya eh, sin shall not have dominion over you because you are not under law. So lumalabas, if you are under the law, sin will have dominion over you. Pero if you are outside the law, under grace ka, sin will have no dominion over you. So lumalabas, you have a choice. Kung gusto mong ang kasalanan magkaroon ng dominion over you, live under the law. Yun ang gawin mong source of morality. Ang believers merong bagong source of morality. Kanina merong tinanong dito si Brother Leo, hindi ko lang sure kung ano yung tinatanong niya, ano yung chapter. Siguro yung tungkol sa law of Christ. Kasi nabanggit ko kanina, not because we are not under the law at hindi natin kailangan ng law, wala tayong law. Una na nga nabanggit ko, tayo ay sumailalim doon sa universal law of right and wrong. Pero, yung binanggit ni Jerry kanina, no, yung patungkol doon sa so that everybody's mouth be shut, para lahat ng tao manahimik, no, kasi hindi naman nila kayang sundin ng kautusan. Kasama na rin doon yung universal law of right and wrong eh. Ngayon, kung wala tayong, hindi natin kailangan ng law na yan kasi hindi naman nakakatulong sa atin, does it mean na lawless na tayo? Hindi. Meron din tayong law, yung binabanggit ko kanina. And that is, according to the Apostle Paul, we are under the law of Christ. Saan nakasulat yon? Kung yun yung tinatanong ni Leo, itong sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 21.
Etong sabi ni Paul, to those outside the law, I became as one outside the law. Not being outside the law, but rather under the law of Christ, that I might win those outside the law. So according to the Apostle Paul, ito yung context na kung saan sinasabi niya, I became all things to all men. To the Jew, I became a Jew. To those who are not under the law, I became like one not under the law. So sabi niya, pero ako ay hindi isang taong walang law. Because I am, sabi niya, under the law of Christ. Na kung ang tanong mo, ano yung law ni Christ? Na yung law ni Christ, hindi ito yung Ten Commandments. Okay? Yung law ni Christ, hindi ito yung Mosaic law. Yung law ni Christ, I do believe, is the guiding principle of love na in-exemplify ni Jesus sa kanyang pamumuhay. Di ba sabi ni Lord, no? Sa John chapter, kung di ako nagkakamali, sa chapter 13, o if I'm not mistaken, nung sabihin ni Lord sa mga apostles, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So yung law na tinutukoy ni Apostle Paul na sinasa-ilaliman natin, which is the law of Christ, is actually the guiding principle of love na in-exemplify ni Jesus sa kanyang pamumuhay. Kasi maging yung Old Testament, no, yung entire law, sabi ni Paul, nasa sum up yan into two commandments. Una, yung love God with all your heart, with all your soul, all your mind, all your strength. Pangalawa, love your neighbor as yourself. So, yung love ang bumubuo sa lahat ng kautusan. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya pagsisinungalingan, hindi mo siya papatayin. So, the entire commandment is summed up in one law. Love. Okay? Yun ang sinasabi. So, ang tinutukoy lang natin dito na hindi natin kailangan ng law kasi it's the strength of sin, yung Mosaic law. Kaya dapat sa mga churches, hindi itinuturo yung Mosaic law. Kasi, pag yan ang ginawa nating guide for living, sabi nga ni Jerry kanina, yung binasa niya, the law was brought in so that sin might increase. Anong law yung tinutukoy doon? It was the Mosaic law. Ibinigay ang kautusan upang ang kasalanan ay dumami. So, hindi tayo makakaiwas sa kasalanan kung yung kautusan ang gagawin nating gabay. Kabaligtaran, sapagkat ibinigay ang kautusan upang ang kasalanan ay dumami. Okay? Hindi para makaiwas tayo. Okay? Sinasabi. So, medyo kailangan lang natin siguro maunawaan ito ng mabuti. At tanggapin muna natin, una sa lahat, yung sinasabi ng Bible, ano yung reason ba't binigay ng Diyos ang kautusan? Which is para ang kasalanan ay dumami at makumbinsi tayo na tayo ay makasalanan. And according to Galatians 3, yung kautusan ay ibinigay upang dalhin tayo kay Kristo. It became our tutor according to the Apostle Paul in the book of Galatians. The law was our schoolmaster to bring us to Christ. Naging tutor natin siya, naging guardian natin siya para dalhin tayo kay Christ. Paano tayo dadalhin ng law kay Christ? The law will simply tell you, hindi mo ko kayang sundin. Kaya lang naman ako binigay para makumbinsi kang makasalanan ka eh. So yun ang pinaka-purpose, bakit binigay ng Diyos ang kautusan. Iniisip ko po, Pastor, yung di ba pagka may nakalagay na bawal magtapon ng basura, doon mo makikita na ang daming basura. Di ba? Tapos kung saan yung may mapanghi, doon may nakasulat na bawal umihi. Oo. Tapos maya ihi din ng ihi. Oo. Iniisip ko kung yung pa, Brad, bawal tumawid. Bawal tumawid, tawiran ng tawiran. Iniisip ko tuloy kung ano ba, yung kasi nabanggit niyo yung kanina in relation ba, 'di ba? Sabi niyo yung tungkol dun sa love, na yun na yung talagang basihan para hindi mo magawa yung mga mamaling bagay. Isip ko paano kaya kung ilagay mo na lang panatilihing malinis. No? Para magkaroon ng ibang dating. Panatilihing mabango ang lugar. para hindi ihian. Yung bang mga ganon. So parang ang lumalabas talaga, of course spiritual na bagay pinag-usapan natin kasi salita ng Diyos yan eh. Pero siyempre merong connection yan dun sa natatanim sa isip natin
at nagiging pamumuhay natin kung mali yung guide na ginagamit natin. Parang ganun po yan. So napag-usapan na rin naman natin no, na hindi magandang kumbaga hindi talaga totally nakakatulong, no? Ang tawag ko nga diyan pastor ay yung law ay deficit eh. Kumbaga hindi siya efficient para makapamuhay talaga ng maayos yung isang Kristiyano base dun sa kalooban talaga ng Diyos. Kasi hindi siya talaga yung guide na makapagbibigay ng tumpak na paano mo masusunod talaga yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ngayon, ano po ba talaga yung guide kung hindi yung law? No, nabigyan niyo po kanina yung tukol dun sa pag-ibig. Pero alam ko meron pa tayo ibang paliwanag diyan na maibubukas natin eh. No, yung kumpletong guide no na maaring practical, step by step, ano ba yung sinasabi ng Biblia? Because tingin ko meron din sinabi ang Apostol Pablo dito, no? Tukol dun sa guide, no, kung hindi yung law, no, kung tanong kasi natin kanina, bakit ibinigay yung law? Kasi pinakita natin na ibinigay para ipakita na tayo yung makasalanan. So kung pinakitang ng batas na tayo makasalanan, ngayon ano yung guide? No, so yun po yung bigyan natin ng mas malawak ngayon na pag-uusap. Ano yung guide natin sa daily living? No, kung yung law ay hindi siya sapat para tayo makapamuhay ng maayos. Pastor, nagbigay ka na ng konting patikim eh. Lagyan na natin ng Jerry, ng baka gusto na Jerry naman. O, si Jerry baka gusto magbigay ng Actually, nabanggit na ni Pastor Henry kayo yung sa John 13:34, no? Yun yung isa sa pwedeng natin magiging guide kasi nga yung command ni Lord. Kasi pinipilit natin sumunod doon sa commandment, sa law, sa 10 commandments, 613 laws, hindi naman natin masusunod. May bagong command ang Lord eh. So dito tayo yung parang nagiging guide natin. Sabi nga, ulitin ko lang sa John chapter 13:34, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so that you must love one another. So nandun na nakakapaloob na dun eh. So nandun yung faith sa natapos na gawa ni Christ, sa faith ni Christ, saka yung love. Saka mamuhay tayo, of course, Christians under the new covenant, under grace, si Christ lives in us. Hayaan lang natin siya, yun yung mag-motivate sa atin, yun yung magiging guide natin eh. Kasi kung hayaan natin si Christ na mamuhay sa atin, automatic yun. Wala tayong gagawin doon. Automatic yun na mag-isip tayo ng maganda, ng mabuti. Yung law na yun, masunod natin yun. Magawa natin yung iba doon. Alam mo yun, yung ganung, meron tayong guide. Yun na yung maging guide. Yun yung nagmo-motivate sa atin na gumawa ng mabuti. Of course, syempre, Christian tayo. Maring makusyon tayo. Bakit may nagkakasala pa din? Siguro, hindi naman tayo ginawang robot ng Lord eh. Binigyan tayo ng yung decision. You can decide anong gagawin mo. Ang sinasabi natin dito, yung guide natin, yung si Christ who is in us. Hayaan natin siya na kumilos, mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. So yun yung guide natin. Hindi natin kailangan yung law. Sabi nga natin, hindi naman totally na hindi natin siya kailangan kasi napakaganda ng law. Pero sabi nga, hindi yun yung buong katotohanan, hindi yun yung buong good news. Hindi yun yung good news eh. Yung grace. Kaya po, Pastor, ano pong karagdagan natin? Maganda yung maganda, kasi dapat siguro makita natin, ang source of morality natin ngayon bilang Kristiyano, iba. Hindi yung kautusan. Ang source of morality natin, si Jesus mismo. Sabi mo nga kanina, si Jesus ay namuhay atin eh. He lives in us. Lahat ng Christian sa buong mundo, mapayan ay new convert, no? Yung ngayon lang tumanggap, ngayon lang sumampalataya kay Jesus, at yung mga matatagal na, mga dekada na, lahat ng Christian sa buong mundo, pinananahanan ng Panginoong Jesus. Jesus lives in us. Yun ang malinaw sa Bible. Ngayon, ang gagawin na lamang natin is to allow the Lord Jesus Christ, pahintulutan siya, who lives in us, to express His life through us. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul in Galatians 2:20. Sabi ni Paul, it is no longer I who live, but Christ. So para kay Paul, ang kanyang pang-araw-araw na buhay
Ang ina-apply niya kung paano siya mamumuhay ng godly, hindi yung law na ginagawa niyang guide na para paalalahanan siyang masamang magsinungaling, yung Ten Commandments, no? Pinapaalalahanan siya na bawal magnakaw, bawal mangalunya, masama yan. Hindi yun ang kanyang guide. Ang ginagawa niya, pinapahintulutan lang niya si Jesus na nananahan sa kanya na i-express ni Jesus ang buhay niya sa pamamagitan niya. Kaya nga ang sabi niya, it is no longer I who live, but Christ. So tingin ko, yun lang din ang kailangan nating i-practice sa buhay natin. No? It's no longer I, but Christ. Yun yung magiging way natin ng pamumuhay. Well, in fact, sabi ni Peter, maganda yung binanggit niya na lahat daw ng pangangailangan natin para makapamuhay ng godly, ibinigay ng Lord eh. Kaya basahin ko, ito sabi niya, sa New Living Translation ko babasahin kasi maganda yung pagkaka-translate dito eh. Sa 2 Peter chapter 1 verse 3, New Living Translation, ito sabi, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Yun ang sabi ni Peter. God has given us everything we need to live a godly life. Binigay na ng Lord lahat ng kailangan natin in order for us to live a godly life. Ano-ano yung mga bagay na binigay na ni Lord para makapamuhay tayo ng godly? According to the Bible, sabi ng Panginoon, under the new covenant, isa sa mga benefits natin is God put His laws into our hearts and our mind. Now, yung laws na to, hindi ito yung Ten Commandments, okay? Hindi ito yung Mosaic Law. Kundi yung kalooban ng Diyos, no, na kung ano yung gusto niyang ginagawa natin sa ating pamumuhay, that is God's laws. Pangalawa, binigyan din daw tayo ng bagong puso, a new heart, sabi ni Ezekiel, di ba? Sa New Covenant, binigyan tayo ng Lord ng bagong espiritu at bagong puso. At yung puso na yun, according to the Apostle Paul, is an obedient heart. Masunuring puso yun. No? That doesn't mean na hindi na nagkakasala. Kasi may mga temptation tayo na nararanasan sa paligid natin and sometimes we fall into sin. Pero yung puso na meron tayo, hindi niya gusto yung magkasala. Nagfo-fall, pero ayaw niya yon. Okay? Yun yung kagandahan doon. Meron tayong obedient heart. Tapos, according to the Bible, under the New Covenant, the Holy Spirit lives in us also. Hindi lang ang Panginoong Hesus ang nananahan sa atin. The Holy Spirit also dwells in us. Lahat ng Kristiyano sa buong mundo, Bible tells us, we are the temple of the Holy Spirit. At ang Holy Spirit nasa atin. So, ang Holy Spirit, palagi ba natin, hindi pa ba sapat itong ang Panginoong Hesus nasa atin at ang banal na Espiritu na nananahan sa atin upang maging guide natin? Well, in fact, yun ang sabi ni Lord in John 14 o John 16 kung di ako nagkakamali. Sabi ni Lord, yung Holy Spirit daw na sasama sa atin, He will guide you. Di ba? Sabi ni Lord, no, nung siya nagpapaalam sa mga apostles, sa mga disciples niya, sabi niya, I will go away. Pero huwag kayong mag-alala, sabi niya, I will come to you in the person of the Holy Spirit. I will give you another counselor, another helper, and He will guide you. Ang linaw na nun He will guide you. The Holy Spirit will guide us. So, ano pang hahanapin natin? Kung ang Holy Spirit na nananahan sa atin, He will guide us. And He will teach us all truth. So, kailangan pa ba natin yung law as guide for living if the Holy Spirit already lives in us to guide us? So, yun ang ating bagong source of morality. Kung kulang pa yan, ito pa ang sabi ni Apostle Paul sa Titus chapter 2 verse 11. Sabi niya, the grace of God, grace pa rin the grace of God teaches us to say no to ungodliness and to say yes to self-controlled upright lives. So lumalabas, it's not the law, but the grace of God teaches us to say no to sin. Yun ang sabi ni Apostle Paul. The grace of God has appeared. It brings salvation to all. Tapos, it teaches us to say no to sin. So, ang linaw, hindi sinabi ni Paul na the law of God teaches us to say no to sin. The grace of God teaches us to say no to sin. Ang gagawin lang ng law sa atin, sabi nga ni Jerry kanina, para siyang salamin. Ipakikita lang niya sa'yo kung gaano ka makasalanan. Pero wala siyang kakayanang
tulungan ka upang ayusin mo ang buhay mo. The law is like a mirror. Pag tumingin ka sa salamin, malalaman mo kung ano yung dumi sa'yo, yung problema sa'yo. Ganon din ang kautusan, ang law. It's like a mirror. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung mali sa'yo. Pero yung kautusan, wala siyang kakayanang tulungan kang magbago. Yung salamin, wala rin siyang kakayanang linisin yung dumi sa mukha mo. Ipapakita na lang sa'yo yung dumi mo. Pero yung grace ni Lord, sabi ng Bible, the grace of God teaches us to say no to sin. Yun yung talagang tumutulong sa atin to live a godly life. The grace of God. Di ba? Ang masasabi ko diyan, Pastor, kumbaga kung ang landasin ng Diyos na gusto mong puntahan, gusto ng Diyos na puntahan mo, nagdadrive ka, pagkalo yung naging guide mo, para kang maro-wrong turn. Hindi ka lang na wrong turn, nag-U-turn ka pa. Alam niyo yun, yung idea. Nag-wrong turn ka na, naalala ko tuloy yung pelikulang Wrong Turn di ba? Napapatay yung mga pumupunta doon kasi napupunta sa mga weirdo Kasi hindi ka na lang nag-wrong turn, nag-U-turn ka pa. Kasi kung mapapansin natin, nabinasa kanina ni Jerry, ni Pastor, di ba sabi niya dun sa Romans 7:5, for when we were in the realm of flesh, the sinful passion arose by the law. No? At maging dun sa Galatians chapter 3, di ba, ay kinukonek lagi ni Apostol Pablo na yung law is may connection sa flesh. Laging ganun pag binanggit niyo yung law, kasama lagi yung flesh. Kasi kulang talaga yung kakayanan ng flesh na yung tao mabago. Kaya nga sinasabi natin kanina, mapagpaimbabaw hindi siya sapat Deficit yung ginagamit yung term kanina or inefficient. Ang problema, ang ginagawa kasi ng marami ay yun yung pinaprioritize nila na maging basihan, pero kulang, wala talagang nagagawa. Na unlike nung sinasabi kanina ng mga kapatid natin na tumutok ka lang dun sa love na tinuturo ng Panginoon, tinuturo ng Bible. At yung love, of course, nandun sa banal na spirito na inuudyok sa atin. Yung sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, yet that I but Christ lives in me. So, kung yun lang yung talagang pahihintulutan natin, yung mismong impluwensya ng banal na spirito sa atin, na nakita naman natin kung paano namuhay ang Panginoon dito sa lupa Of course, kung pag-aaralan natin, meron pong impluwensya sa atin yon. At yun yung ipangungusap sa atin ng banal na spirito na mamuhay lang tayo sa pag-ibig. Yun po yung pinapaliwanag kanina. Kaya minsan na iba yung focus na pinupuntahan natin. Iba yung mas binibigyan natin ng diin sa buhay natin na mas gusto nating maging guide. Hindi naman talaga yun yung nakapagbibigay ng kakumpletuhan. Kasi kulang talaga. Kaya nga 'di ba meron ngang kanta naalala ko nung 90s ata na uso yun. Yung kantata ni Julina yon, yung pag-ibig lang ang susi ng lahat. Naalala niyo po ba yon? Si Julina ata ang kumanta nung kanta na yun No, so meron pong equivalent sa Bible yon kasi yun din naman yung tinuro ng Panginoon. Yung pag-ibig na galing mismo kay Kristo na dapat nating gayahin. Kasi minsan yung pag-ibig iba-iba 'Di ba? Meron ngang kasabihan na yung love is blind. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigin nyo ang yung kapwa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Hindi yung ang pattern mo, yung pag-ibig mo. Kasi minsan iba-iba yung pananaw natin sa pag-ibig So kung paano tayo inibig ng Diyos, ibigin din natin yung ating kapwa. So yung pong pag-ibig ay sapat na, yung pag-ibig ng Panginoon na gusto niyang dumaloy sa atin para maipamuhay natin siya. So sapat na po yun. No? Yung batas, kulang siya, hindi talaga siya sasapat. At yun ay lagi nakasalalay sa laman. Yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo. So tayo po ay umabot na doon sa ating oras. Medyo lamagpas na po tayo ng konti. So ano po ba yung mga huling pangusap na pwede nating mabanggit sa ating mga in conclusion dito sa ating pinag-usapan ngayon? Para mabigyan natin uli ng huling pangungusap yung ating mga tagapanood, tagapakinig patungkol sa ating pinag-uusapan, yung kapangyarihan ng kasalanan na mas nagiging makapangyarihan siya sa tuwing nagiging basehan natin ay yung law. No? So ang sagot lang pala dito ay yung pag-ibig ng banal na spirito na nasa atin, na kay Kristo, ay yan dapat po nating ipamuhay. So paano po natin ito
mas mabigyan ng diin, no? So bilang panghuling pangusap po sa Sa, ating pagtatapos. sa akin lang po, base kanina sa dami ng verses, no, at saka paliwanag, ah, yung tanong natin kanina na yung paliwanag na the power of the sin is the law, tapos yung law ay pinapakita lang kung paano tayo makasalanan. Siguro sa ating mga viewers ngayon, sa mga Christians, so ano lang, ang focus natin dapat doon sa dito kay Christ. Diba? Yung law, sabi nga, importante yun, appreciate natin yun, pero part lang yun ng buong katotohanan at part lang siya ng good news. So focus tayo focus tayo doon kay Christ. Kasi sabi nga sa Bible, Christ is the culmination of the law or the end. Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. So yun yung pinakamaganda sa mensahe ngayon na nakita natin kung bakit ba nandyan yung law, para saan ba yan, at sa kabilang side naman nakikita natin na nandun si Christ. Christ is the end of the law, which is ang law naman, hindi natin masusunod, dito tayo kay Christ, na siya yung sumunod. So gaya na sinabi ni Apostol Pablo, law is banal, holy, no? Law is righteous, Yeah. no? So andyan sa Biblia yan para mabasa natin, no? Ang tinuturo pa rin naman ng law si Kristo eh. So hindi naman natin sinasabi na hindi na natin siya kumbaga babaliwalain na natin. Pero doon sa ating mga pinag-usapan ngayon ay mas binigyan natin ng diin do sa para magkaroon tayo ng guide ay yung pag-ibig, no? Nabanggit ni Brother Jerry ay tumutok tayo doon sa Panginoong Kristo. So sa inyo na po, Pastor Henry, yung huling pangungusap. Siguro, as believers, ang magandang malaman natin kung ano yung relationship natin sa law. Ano yung ugnayan natin sa law. No, unang-una, I'm referring dun sa Mosaic law, yung Old Covenant law. Kasi ito yung pinag-uusapan natin yung the strength of sin is the law, is the Mosaic law. Unang-una, Bible tells us we are not under the law. Okay? Okay? Yun yung una. Ever since naman kahit naman nung tayo ay hindi pa Christians, hindi din naman tayo under the law. Sapagkat ang sumasailalim sa Old Covenant law ay ang mga Israelite. Exclusive yan sa kanila. At tayo mga Hentil, no, kahit mukha kang Hudyo, kung hindi ka naman Hudyo, mukha ka lang Hudyo, okay, hindi ka kasama doon sa ilalim ng kautusan na yan. Malinaw yan in Ephesians chapter 2. Sinabi ng Scripture na tayo ay mga foreigners doon sa Covenant of Promise. Tayo ay aliens sa Commonwealth ng Israel. So tayo ay walang Diyos, walang pag-asa. In other words, we are not under the Old Covenant law. So yun yung una. Pangalawa, nung tumanggap na tayo kay Christ, no, at sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, Bible tells us, we also died to the law. At pangatlo, sabi ng Bible, we are freed from the law. And last, sabi nga ni Jerry kanina, Christ is the end of the law. Okay? So that is our relationship with the law. Talagang hindi naman natin siya kailangan sa buhay natin to be our guide. Sapagkat under the new covenant of grace, meron tayong bagong source of morality. At ang bagong source of morality natin is no other than Christ Himself. The Holy Spirit also residing in us, siya din ang ating bagong source of morality. He is our guide for living. So, ito yung natin, ito yung source of morality natin and not the law. Pag ginawa nating source of morality ang kautusan, mamumroblema tayo diyan sapagkat according doon sa mga binasa natin kanina, ang kautusan ay ibinigay upang ang kasalanan ay dumami, dadami lang lalo ang kasalanan mo. Okay? Hindi ka makakaiwas. Lalo lang dadami. Sabi ng binasa natin kanina, the sinful passions aroused by the law. So ang pumupukaw sa sinful passion ay ang kautusan. So lalo lang tayong hindi makakaiwas sa kasalanan. So isang tabi na natin siya, hindi dahil masama siya, napakabuti ng kautusan, galing yan sa Diyos. Kaya lang, hindi naman ibinigay ang kautusan para tayo ay tumino. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para kumbinsihin tayo na tayo ay makasalanan. Yun yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 20 sa New Living Translation. No, the law was given so that people will be convinced that we were sinners. How sinful we were. Yun ang sinasabi ng Bible. Okay? So, yun lang mga kapatid. Sana itong
napag-usapan natin ngayong gabi, nagbigay ng pagpapala sa atin at karagdagang kaalaman. Good night sa inyong lahat. Magandang gabi. Paalam na kayo. Paalam na ako. Maraming salamat po. Good evening yung mga viewers natin. Abangan na tayo, abangan niyo po ulit na next, every other Wednesday ang ating Grace Life Forum. God bless po. So ang keyword natin ngayon Christ first. Parang nasa Manila Di sa Manila, sabi ni Mariska God first. So Christ first pala. Hindi yung law. Christ first. Kasi pag kayo ng natin, hindi yung law. Kasi ginagawa ng marami, law first. So dapat Christ first. So nawa po ay na-absorb po natin yung ating mga napag-usapan at naging pakinabang po sa atin, naliwanagan po tayo kung para sa ambang law, bakit ibinigay, ano ba yung tamang guide na dapat meron tayong mga Kristiyano. So magkita-kita muli po tayo sa susunod na forum natin nang sa ganun ay muli matuto tayo ng malalim pa, ng malawak patungkol sa biyaya ng Diyos na kung saan ay doon po tayo pumapailalim. So isang mapagpalang gabi po sa lahat. Good evening. Good night sa inyong dalawa.